Hello mga Mars! Ito nga palang video ko ay araw pa ng Sabado, April 20. Straight nga ang buong isang linggo namin na kami ay nagtinda at hindi kami nag-rest day. Kahit ramdam na namin ni Mister yung sobrang pagod at stress sa trabaho, ay tinitiis talaga namin kasi hinihintay namin yung araw ng Lunes na kami ay magsasara ng 5 araw. Kumain ka na? At kadarating lang ni Mister galing ng palengke, ang unang tanong niya kaagad kung kumain na daw yung aming helper. Ganyan po kaming mag-asawa kung paano namin inaalagaan sa pagkain yung aming mga helper. Hindi namin hinahayaan na sila ay nalilipasan ng gutom. Kung nagkataon man na hindi makakain dahil sa sobrang dami na bumibili, ang lagi naming sinasabi sa kanila na gawan nila ng paraan na maisingit ang pagkain. Sa pagkain naman ay kahit ano ay pwede nilang ulamin o kainin kung ano yung nagustuhan nilang pagkain. Ganyan namin pinapahalagahan yung aming mga helper. At sa araw na ito ng Sabado ay marami kaming tanggap na pa-order na kakanin. At sa araw na ito ay meron kaming biglaan na malaking pa-order. Nagbayad si customer ng 10:00 ng umaga. Kailangan niya yung pagkain 4:00 pa ng hapon. Nung magbayad ang customer ay kararating lang ni Mister galing ng palengke, kaya nang makapagbayad yung customer through online ay bumalik si Mister sa palengke para bilhin yung mga karne na kailangan ko sa aking tanggap na pa-order. Akalain nyo mga Mars, napaka-small world talaga. Bakit? Kasi itong customer ko, siya yung may-ari ng salon kung saan nagpagawa kami ng anak ko ng eyelashes at saka ng manicure at pedicure. Sabi kasi nung staff na gumawa sa amin na sasabihin niya raw sa may-ari nitong salon na dito mag-order kay Tatas Food Shop. At hindi mo nga akalain mga Mars, nang siya ay mag-order, nalaman niya na nakapag-order na pala siya sa amin nung buwan ng December. At natuwa at napasabi yung customer na napaka-small world, di ba? Kahit napakarami ng order ni customer ay ginawan ko talaga ito ng paraan na umabot doon sa oras na kailangan ni customer ng 4:00 ng hapon. Pero mga Mars, sa dami nga ay hindi kinaya ng powers ko dahil ako lang ang tagaluto at taga-prepare, taga-timpla. Halimbawa na lang sa lumpiang Shanghai, si customer ay merong order na 2 set ng lumpiang Shanghai. Bali 200 pieces po iyon. At mabuti na lang talaga nandito yung aking 2 anak na babae. Pagkatapos kong ma-prepare yung mga sangkap na kailangan ko sa giniling at maluto ko yung giniling at natimplahan na, si Bunso na yung nagbalot ng lumpiang Shanghai. Nang makauwi si Mister galing ng palengke, dala-dala yung mga kailangan kong karne para sa pa-order, ay pinahugasan ko kaagad yung karning baka para palambutin. Pati yung lechon kawali na gagamitin ko ay pinalambot ko muna yung karne. Habang pinapakuluan at pinalalambot yung mga karne, halos 1 PM na ng hapon nang ako ay makapag-umpisa sa aking pagluluto. Marami ang order ng customer at mahirap dahil maikli na lang yung oras para trabahuin yung mga luto ko sa pa-order. At naramdaman ko na kagad na alanganin sa 4 PM. Kaya naman pinaalam ko kagad sa customer yung sitwasyon at pumayag naman siya ng 5 PM. Ito palang pagkain na pinaluto niya ay para sa night swimming. Si customer ay merong order na 4 kilo na special beef caldereta, 4 kilo na lechon paksiw, 1 malaking bilao ng carbonara, 4 kilo na fried chicken, 200 pieces na lumpiang Shanghai, 100 pieces na puto cheese, 1 order ng Bake Mac at 1 malaking bilao ng hapsapin at biko. At kami na rin ang nag-book through GrabCar papunta kay customer. At salamat sa Diyos dahil nairaos namin ng maayos.